Hello everyone! Welcome to my Tarot Reading Channel, Yang Sacred Space. Sa lahat po ng mga clients ko, followers, subscribers, from local to international, magandang gabi po sa inyong lahat at kumusta po kayong lahat. Itong tarot na to ay pinakaabangan po ninyong lahat. Alam ko yan. Ang taong ito ay pinaka-importante po ang role sa kaso po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay si Nicholas Kaufman, Attorney Nicholas Kaufman. Ating aalamin sa tarot cards ang insights po ng kanyang mental at emotional state para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Titingnan natin ang kanyang tunay na pagkatao, ang mga kaganapan sa kanya ngayon, ang mga challenges na naranasan niya ngayon sa kaso po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Tingnan rin natin kung gaano po or ano pong klase pagkatao talaga si Nicholas Kaufman. Siya ba talaga ay hanggang kamatayan ang kanyang loyalty at pagdepensa kay former President Rodrigo Roa Duterte? So before tayo magsimula, paki-like, share, comment, at subscribe sa akin channel na Yang Sacred Space. At uulitin ko, hindi lang tarot readings ang mga ginagawa ko. Nagawa rin ako mga spell castings, base chart readings, at energy healings. So, ang metaphysics, may 5 aspect yan. Art of the mountain, more on self-growth development. Ang number 2 ay ang art of medicine. Pinag-aralan namin tungkol sa mga crystals, herbs, oils, kung anong mga substance nila, kung bakit sila makatulong sa tao. At ang number 3 po, ang art of destiny analysis, base chart. So, ang base chart ay makukuha natin yan based sa araw ng kapanganakan mo at oras ng inyong kapanganakan. So, ang pang-apat po ay ang feng shui analysis. So, ang feng shui analysis ay mag-space audit po tayo sa isang lugar o na hindi pa tinatayuan ng bahay. Titingnan natin kung anong dominant energy dyan, positive ba or negative. So, kung nakatayo na yung bahay or building, tingnan natin ang kanyang land formation at building formation. Kung ito ba ay nasa tamang mga lugar na makaharness tayo ng positive energy or positive chi sa lugar na yan. So, ang panglima ay ang art of psychic. So, kasama na dito yung mga spell castings, mga tarot divinations, mga energy healings. So, yun po yung aking mga ginagawa. So, kung sino man ang mga interesado sa mga services na yan, paki-contact po ako directly sa aking WhatsApp number na nasa description below at dito sa screen. So, paki-check po dyan ang aking WhatsApp number. Dyan nyo po ako kontakin at mag-inquire po kayo kung para saan po ang mga services na yan. So, ano po yung mga gamit nila. So, ngayon, simulan na po natin ang ating tarot reading, tarot divination kay Attorney Nicholas Kaufman. So, marami kasi mga tao kasi natatakot yung mga Duterte supporters na baka isa rin po si Attorney Kaufman sa mga traidor na nasa paligid po ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang mga tao ngayon ay masyado nang depressed sa mga pangyayari sa ating bansa, sa ating politika. Kasi masyado nang madumi. Nakakahiya yung mga nangyayari sa ating bansa. Dahil sa mga nasa posisyon na hindi po kagalang-galang yung mga ginagawa nila. So, ayun naman pala. Itong cards ni Attorney Kaufman, nakikita ko dito sa kanyang present situation na hinahanap niya rin yung justice. So, yung pagkakilala niya kay former President Rodrigo Roa Duterte, hindi lang sa sabi-sabi ng iba, kundi siya talaga ay nag-research ng
tudong-tudo tungkol po sa pagkatao ni former President Rodrigo Roa Duterte. So nakilala niya, nakikita niya kung ano po yung pagkatao ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya siya gustong tumulong. Kasi naaawa siya at hangang-hanga po siya kay former President Rodrigo Roa Duterte. But in the present situation, nakikita ko dito na siya po ay nag-aalanganin. May bumaga, ano ba yan? Yung gumugulo po sa kanyang utak. Mental turmoil po. Kasi may nakikita ko dito mga proposals na nakagulo po sa kanyang isipan. Kasi ang mga proposals na yan ay talagang kahit hindi ka na magtatrabaho ay mabubuhay ka, magkapagbigay ka ng magandang buhay sa iyong pamilya. Ang proposals na natatanggap niya ngayon, makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya kahit hindi na po siya mag-lawyer po. So, siya po ay naguguluhan kasi aminin naman natin, tayo'y tao lang. So, dumating din tayo sa punto na parang kailangan nating pumili. So, ang challenges po ngayon ni Attorney Kaufman ay kung matali siya or pumayag siya sa proposals na yan, na ang proposals kasi na yan ay tungkol po sa kaso po ni former President Rodrigo Roa Duterte, na syempre sabotage po yan. So, yung nag-propose po sa kanya, hindi po basta-basta ang proposals na yan. Malaking-malaki po. Kaya, si Attorney Kaufman ay tao lang, kaya siya na mental turmoil dahil kailangan niyang magdesisyon. So, nakita ko dito sa upper cards na hindi pa siya nakapag-desisyon. But once nga makapag-desisyon siya, ay nakatali na siya dito. Itong card na to. Devil card. Hindi siya makawala. Uusigin siya ng kanyang konsensya sa buong buhay niya. Wala ng taong magtitiwala or may maraming hinding maganda pangyayari na nakaabang sa kanya once yung desisyon niya ay hindi po naaayon sa tama. So, ngayon, nakikita ko dito yung kailangan niyang ibalik yung pagkatao niya. Kasi sa totoo lang, sa ngayon, naguguluhan po talaga si Attorney Kaufman. Parang nadala doon sa halaga na yon na pwede niyang isabotage ang kanyang sarili at si former President Rodrigo Roa Duterte alang-alang sa proposals na napakalaki na ang ini-offer ay on material aspect po na pag-usapan natin. Pwede na siyang hindi magtrabaho, makapagbigay siya ng magandang bukas sa kanyang pamilya. But kung ipanatili niya ang kanyang respeto sa sarili, ang kanyang dignidad, ang kanyang maprinsipyo na pagkatao, ay may darating pa sa kanya na mas malaking opportunity na pwede rin siyang mabuhay ng matiwasay na on material aspect. Makukuha niya yan. May blessings, ang highest power po if makadesisyon po siya ng tama. Once hindi siya makadesisyon ng tama, doon magsimula ang kanyang
na matapos ang kanyang luck cycle sa kanyang career at iba pang kanyang ginagawa na makapag-absorb siya dyan ng negative energy, bad karma, if ito ang kanyang susundin. So, sa totoo lang, sa ngayon, in the present situation, hindi pa siya nakapag-desisyon kung ano ang susundin niya. So, nakikita ko dito sa environment card niya na sana talaga na yung highest power po mag-guide sa kanya. Mag-guide sa kanya na susundin niya ang tama. Kasi nakikita ko dito ang card na to na susundin niya ang tama. Ito ay future na events. So may 75% na pwedeng sundin niya talaga ang tama. Kasi ang Two of Wands ay decision. Nag-decide siya na fair. Hindi po yung nag-decide siya dahil may ibang motibo. So ito po ay tamang pagdesisyon. So ito po ay pipiliin niya ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad, ang kanyang respeto sa kanyang sarili. So yan ang ipagdasal natin na hindi talaga siya madala ng anuman mga proposals nila. Kasi nakikita ko dito sa incoming influences sa kanyang environment card na pipiliin niya ang tama. So dito sa advice card from the universe, nakikita ko dito na kung once na mapili niya ito, yung tama, mag-move forward siya. Lahat ng pwedeng pumasok na maganda sa kanya, papasok sa kanya. Makukuha niya yung rewards po ng kanyang desisyon na tama. So, akala niya once na magdesisyon kasi siya ng tama. So, syempre, akalain niya, minsan lang na oportunidad yan na may mag-offer na ganyan na pwede ka nang mamuhay na sagana po sa material. But, sa konsensya mo, hindi ka patatahimikin. So, akala niya, yun lang ang oportunidad na pwedeng mamuhay siya na wala nang pinoproblema about material wealth. Pero may dalawa pa po na mga offerings po na ang mag-o-offer sa kanya ay ang universe talaga, na yun talaga yung offer na makapag sa kanya, yung mas kilalanin siya, yung rewards na walang halo na yung maapektuhan yung konsensya mo. Ito, rewards po galing sa highest power at saka powerful universe natin. So may dalawa na offer ang universe sa kanya na makapagbigay sa kanya ng buhay na pinapangarap po ng lahat. Na pwede po siyang, hindi na po siya magtrabaho. So may nakaabang pong mga rewards galing po ng langit. So ito ngayon ang kanyang outcome. So nakikita ko naman dito na nagagana yung emotional intelligence niya, mas gumagana, mas pipiliin niya kung ano man yung nararamdaman niya talaga kay former President Rodrigo Roa Duterte, yung awa at ang kanyang paghanga. So ito po ang kanyang future na pwedeng mangyari sa kanyang emotional state at mental state na pipiliin niya pa rin ang tama. So mga kayang starot, ating ipagdasal na ito, tulungan natin si Attorney Kaufman na makapagdesisyon siya ng tama, na hindi po siya madadala sa mga proposals na pwedeng ikasira ng kanyang buhay.
at pwedeng ikasira ng tuluyan kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, may mga katanungan po ang mga clients ko. May 3 katanungan na pinipili ko. So, ang una, may nagtanong sa akin kung sa ngayon ba nag-traitor ba si Attorney Nicolas Kaufman kay former President Rodrigo Roa Duterte. So ito po, nakikita ko dito kasi yung nagtanong inaako ko. So sa ngayon kasi nakikita sa card na ngayon ay nagdadalawang isip siya. Pero nakikita ko sa card na hindi naman siya nag-traitor, but sa kaduluduluhan or kasuluk-sulukan ng pag-iisip niya, na ano siya yung na-amaze sa offer na yan, sa proposals na yan. Na-amaze talaga siya, na-overwhelm siya. Parang gusto niyang kunin, gusto niyang makipag-transact or kalimutan na lang niya si former President Rodrigo Roa Duterte. Ganyan, may mga iniisip siyang ganyan. But for now, wala pa po. Hindi pa po niya tinatanggap. Ngayon, ang pangalawang tanong ay nakipag-usap ba sa kanya yung mama po ng ating presidente na si Imelda Marcos. Kasi alam naman natin na ito'y naging abogado po ni Ginang Marcos po. So, alamin natin kung kinakausap ba siya tungkol sa kaso ni former President Duterte na isabotage niya ang kaso. So, wala naman, hindi po si Imelda ang nakipag-usap dito. Hindi po. So, ang pangatlong tanong, kasi nakikita ko dito, kasi ang tanong na to, parang nasagot na rin sa card eh. Kasi nakikita ko dito na pipiliin po ni Attorney Kaufman ay ang kanyang dignidad, ang kanyang pagkatao, ang kanyang nararamdaman po kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, tingnan lang natin ulit kung ano po yung kahinatnan, kung yung proposals ba na yon ay tatanggapin niya in the long run. So, nakikita ko dito na hindi niya tatanggapin. So, ulitin ko, ang future ay may 75% na pwede siyang mangyari. So, ito ay no. So, may 75% na mag-no talaga siya. So, yung 25%, depende na lang yun talaga sa takbo ng mga pangyayari. So, for now, sa nakikita natin sa cards, ang pagkaintindi ko sa cards ay kasi nga tao lang talaga si Attorney Kaufman. Nasa isip talaga niya na tanggapin na lang niya, pero hanggang sa isip pa lang niya. So, mas nanaig yung yung respeto niya sa sarili niya, yung kanyang yung dignidad, yung awa niya kay former President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang paghanga dito. Kasi mas nakilala kasi ngayon ni Kaufman si former President Rodrigo Roa Duterte. So, mas lumalim yung relasyon nila. Mas lumalim yung paghanga niya. But, yun nga, napakalaki kasi ng proposals. Kaya, may tendency, may 25% na pwede niyang tanggapin. So, yun ang ipagdasal natin mga kayang starot na sana bigyan po ng clarity po ang pag-iisip ni Attorney Nicolas Kaufman. Bigyan po siya ng strength or courage na sundin po kung ano ang nasa kanyang puso talaga. So, yun lang po mga kayang starot.
At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin at sa inyong tiwala.